Si Talon ay nagbabantay kay Eric na hinuhubaran ang kanyang bibig habang humihingi siya ng awa. Pinari siya ni Catherine habang nakikita niya ang kanyang kaibigan na namamatay sa harap niya. Ngunit habang tumatakbo siya ng mga bala, tumatakbo siya patungo sa kakahuyan upang itago mula sa kanya. Nagsisimula ang pelikula kay Claire Porter sa isang kama sa ospital. Tinanong siya ng isang pulis mula sa kung ano. Naalala niya mula sa pagpatay sa kanyang pamilya sa isang lugar ng camping sa Pransya. Isinalaysay niya na ang isang hindi kilalang nilalang ay umaatake kay Henry, ang kanyang asawa, at si Peter na kanyang anak na lalaki, huli. Gabi sa kanilang paglalakbay sa camping. Ang nilalang ay naglalakad kina Henry at Peter Ripping at pag-ubos ng kanilang pag-iwan ng katawan ay nananatili lamang ang kanilang madugong piraso ng kasuotan. Pagkatapos ng kaganapang iyon, ang isang serye ng pakikipanayam ay nagsisimula habang ang pindutin ay naglalabas ng ilang mga pahayag tungkol sa ang hindi kilalang nilalang ay may pananagutan sa pagpatay sa pamilya Porter. Maraming mga pagsisiyasat pagkatapos, sinusubaybay ng pulisya ng British ang isang Talon Gwynok, isang kilala. Assailant na nakatira malapit sa pinangyarihan ng krimen. Ilang araw pagkatapos ng isang half-American, half-French abogado na si Catherine Moore at dumating ang kanyang tauhan upang magpatotoo para sa sinasabing mamamatay tao ni Talon ng pamilya Porter. Si Catherine ay nakikipag-usap kay Klaus, ang pinuno ng pulisya, at nagpapatuloy na ang kanyang client Talon. Hindi maaring maginala ng walang karagdagang pagsisiyasat at hindi maaring umasa lamang sa isang malabo na footage at isang patotoo ng isang nasugatan na Claire Porter. Kalaunan sa panahon ng isang interogasyon sa pagitan ni Catherine at Talon, ipinagbigay alam niya sa kanya na ang kanyang ina at nag-alala ang ama tungkol sa kanya. Ngunit ang pulisya ay namamagitan at humiling na umalis kaagad si Catherine, hinawakan ni Talon ang kanyang braso. Ngunit naisip ng mga autoridad na sinusubukan niyang salakayin siya. Si Gavin, isa sa mga panic ng crew ni Catherine at hinawakan siya, kinagat siya ni Talon. Mga korko, kimakik, ping straight tao. Matapos ang insidente, sina Catherine, Eric at Gavin ay naglalakbay sa kakahuyan kung nasaan ang bahay ni Talon. Pagdating nila sa lokasyon ng bahay ni Talon, hindi nila inaasahan na gagawin ng kanyang tahanan. Maging isang cabin sa kakahuyan. Si Catherine at ang iba pa ay pumapasok sa bahay at nagsimulang magtanong sa mga tanong ng ina ni Talon na ukol sa kanyang pagkabata at pang-araw-araw ng mga agenda. Binanggit ng ina ni Talon tungkol sa kanyang bihirang kondisyong medikal na namamana lamang sa kanilang male bloodline dahil mayroon silang mga buto na mahaba, ngunit napakamahina na nagbibigay sa kanila ng isang matangkad pa. Mahina na frame ng katawan. Ngunit may nagtapon ng isang bato sa bintana, sinira ang baso. Ang bato ay may isang mensahe, pumatay, na nakasulat na may isang pulang tinta. Ginagawang emosyonal ang ina ni Talon dahil sa lahat na tumatawag sa kanyang anak na lalaki. Umalis si Catherine at ang kanyang koponan at pumunta sa isang cafe upang magpahinga at pag-usapan ang kanilang pagsisiyasat. Makalipas ang ilang oras, lahat sila ay bumalik sa kanilang tanggapan upang magpahinga ng isang beses pa at gumawa pa. Pagsiyasat patungo sa Talon at sa kanyang kondisyong medikal. Tinawag ni Gavin sina Eric at Catherine upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa kanyang pagtuklas tungkol sa bihirang medikal. Kaso ng Talon. Sinabi ni Gavin na si Talon ay naghihirap mula sa porphyria na gumagawa ng kanyang mga kasukasuan at kanyang katawan. Halos masira habang gumagalaw siya. Ginagawa din itong lumitaw siya bilang napakamabalahibo at ginagawang mas mahaba ang hitsura ng kanyang buto. Ang impormasyong ito ay nakakaakit sa koponan tulad ng sa kanyang malaki ngunit mahina na tangkad, paano siya makaka-attack. May isang mas malusog kaysa sa kanya na maaring lumaban. Gavin upo at nagpapakita ng mga palatandaan ng isang sakit na nag-alarma sa parehong Catherine at Eric habang ipinapakita niya ang impormasyon tungkol sa Talon. Sinasabi ni Catherine sa lahat na siya ay uuwi habang siya ay magpapatuloy na gulong ang sarili. Kung siya ay nagtatrabaho ng higit pa para sa natitirang gabi. Lumapit si Gavin sa kanya at humihingi ng inumin na mahuli sa isa't isa, ngunit tumanggi siya. Ang kanyang alok. Mas pinipili niyang magpahinga upang ganap na gumana para sa kanilang trabaho bukas. Nakakausisa si Eric tungkol sa kung ano ang nangyayari kina Gavin at Catherine, ngunit tinanggal ni Gavin si Eric. Tulad ng nais niya na ang kanyang pribadong buhay ay manatiling pribado. Habang umalis si Gavin sa opisina at si Eric, ang pag-iisip ng kanyang sariling negosyo ay muling binubuo ang naitala na video ng insidente kasama ang pamilyang Porter. Napansin niya na walang visual sa kung ano talaga ang sanhi ng pag-atake ng pamilya, ang kanilang camping. Kinabukasan, sina Catherine, Eric at Gavin ay pumupunta sa pasilidad ng medikal na may hawak na labi ng pamilyang Porter. Napansin ni Gavin at Catherine na ang mga scars at nananatiling hindi nagpapakita ng anumang tanda ng armas. Mga marka sa halip, nakakahanap sila ng mga marka ng kagat na nagpapatunay ng isang hayop na talagang may kasalanan sa pagpatay ng pamilyang Porter. Sinubukan ni Catherine ang isa pang pakikipag-usap kay Talon, ipinapaalam niya sa kanya na siya ay nagdurusa. Isang sakit na tinatawag na porphyria na magpapatunay sa kanyang pagiging walang kasalanan. Ipinapaalam din niya sa kanya na kailangan niyang nasa isang pasilidad na medikal upang mapatunayan iyon. Siya ay naghihirap mula sa porphyria, ngunit kailangan ang kanyang pag-aproba para sa serye ng mga pagsubok upang magsimula. At sumasang-ayon si Talon. Tinanong ni Catherine si Talon tungkol sa kanyang kinaroroonan sa panahon ng mga pagpatay. Ngunit tumugon siya. Sa kanya may sakit at nakakaranas siya ng maraming mga blackout kamakailan na nagpapatunay sa kanyang pagiging walang kasalanan. Kalaunan ng araw na iyon sa opisina, tinatalakay ni Catherine at Eric ang tungkol sa pagkamatay ni Talon. Ama na si Klaus ay maaring ang suspect. Lumilitaw si Klaus na nais ang lupain kung saan nakatira ang pamilyang Gwynok. Habang tinatalakay ni Gavin ang tungkol sa kakaibang malaking marka ng kagat sa katawan at kung anong hayop responsable para sa mga pag-atake. Ngunit sina Eric at Gavin ay nakakuha ng isang pandiwang argumento tungkol sa kanilang nakarang buhay. Lumilitaw na sila ay hindi sa mabuting termino habang naguhukay sila sa personal na buhay ng bawat isa. Ang isang tawag sa telepono ay nakakagabala sa argumento habang namatay si Claire mula sa isang pagkabigla matapos makaranas ng maraming ng pisikal at emosyonal na traumas mula sa pag-atake ng hindi kilalang nilalang. Si Gavin ay muling nahihilo at nakakaramdam ng sakit habang nakatingin sa isang peklat na maraming kakaibang buhok na lumalaki na mula sa kagat ng Talon. Nang sumunod na umaga, pinisita ng koponan ng Klaus upang tanungin kung bakit hindi sila nag-imbestiga. Lubusan ang kaso dahil ang pagsisiyasat ay hindi binabalewala ang pagsasaalang-alang ng medical ni Talon. Tinatanggal ni Klaus ang tanong sa pamamagitan ng pagsasabi na ang Talon ay gumagamit ng mga gamot upang maisagawa ang mga pag-atake.
Ang isang tawag ay nakakagambala sa kaguluhan, habang ang pangkat ng pagsisiyasat ay nakahanap ng isa pang clue na naukol sa kung ano. Ang nilalang ay may pananagutan sa pag-atake at pagkain ng biktima nito. Ang grupo ni Klaus at Catherine ay nagmamadali sa eksena lamang upang makita ang isang malaking kabayo na natatakpan. Dugo? Sinusuri ng mga puwersa ng pulisya at investigator ang lugar para sa hindi kilalang nilalang. Ngunit ang kanilang sorpresa ay isang oso lamang at hindi isang nilalang na inaasahan nila. Kinunan nila ang oso hanggang sa ito ay patay, ngunit lahat ay nabigo na walang iba. Nilalang upang makunan. Kalaunan ng gabing iyon, si Gavin ay nakakaranas ng higit pa sa kanyang pananakit ng ulo sa kanyang silid, habang ang pagbabasa ng mga resulta ng autopsy, habang sina Catherine at Eric ay pumasok sa kanyang silid at humihingi ng tulong sa kanya. Tungkol sa isang bagong impormasyon tungkol sa kondisyong medikal ni Talon. Umalis si Eric pagkatapos makipag-usap kay Gavin upang tumingin sa footage ng CCTV ng interrogasyon at insidente kung saan tazang pulisya matapos na hawakan ang braso ni Catherine. Napansin niya na maaaring kinagat ni Talon ang ilang bahagi ng braso ni Gavin na maaaring maging sanhi ang kanyang hindi maayos na estado. Naalarma sa kanya matapos makita ang footage. Nang sumunod na araw, binisita ng grupo si Talon sa tabi ng kanyang ina para sa kanyang medical na pagsubok. Sinamahan ng pulisya si Talon sa kanyang medical na silid para sa karagdagang pagsubok sa kanyang bihirang kondisyon matapos ang pag-briefing ng proseso ng pagsubok sa parehong Talon at sa kanyang ina. Ngunit pagkatapos ng maraming mga pagsubok, ang mga kumikislap na ilaw ay gumagawa ng Talon reaksyon at itinaas ang kanyang puso. Rate at nagsisimulang atakehin ang kalahati ng mga kawani ng medikal. Pagpatay tungkol sa tatlo sa kanila sa proseso. Sinaktan niya ang kanilang mga ulo gamit ang kanyang malalaking kamay at sinampal ito sa mga dingding at sahig at nakatakas. Pagkatapos ng pagpatay sa mga medikal na kawani, natuklasan ni Eric ang higit na koneksyon at isang posibleng paliwanag para sa superhuman na lakas ni Talon. At outburst. Ang buwan ay buong buwan sa panahon ng unang pag-atake kasama ang mga porter at ngayon ang buong buwan ay magiging aktibo hanggang sa susunod na araw. Pinaghihinalaan ni Ira na ang buwan ay nakakaapekto kay Talon na parang siya ay isang lobo ng ilang uri. Sinisi ni Catherine ang sarili sa pagpapaalam kay Talon para sa kanyang medical na pagsubok at tulad ng nakikita niya, ang balita na itinatago ni Talon sa isang inabandonong gusali, sina Eric at Catherine ay nagbabalak na pumunta sa lugar na iyon at ipagbigay alam sa pulisya ang kanilang mga pagpapalagay ng mga katangian ng tulad ng Talon. Hindi sumasang-ayon si Gavin sa kanilang plano, ngunit ang budhi ni Catherine ay hindi maaaring kumuha ng pasanin ng pagpapaalam. Nawala ang isang mamamatay tao matapos na magtiwala sa kanya ng kaunting pag-asa at kalayaan. Nagpasya si Gavin na manatili sa kanilang tanggapan upang magpahinga sa halip. Ngunit habang tinitingnan niya ang salamin, napansin niya na ang kanyang peklat ay nagiging mas malaki ang mas mahaba. Nangyayari ang kanyang pananakit ng ulo. Sinusuri ng press at ang sundalo ang lugar upang maghanap ng mga lugar upang mahanap ang Talon at muling makuha. Dumating sina Catherine at Eric sa eksena upang ipaalam kay Klaus ang tungkol sa kanilang hinala. Ngunit sila biglang nagambala ng isang sundalo na nagpapaalam sa kanila na magsisimula na sila ngayon. Pagkuha muli ng Talon ang pumatay. Kalaunan ng gabing yun ang mga sundalo at pulis ay nagmamadali sa lokasyon ng Talon sa inabandunang. Ang pagtatayo habang si Klaus ay nagmamasid sa pagkilos ni Talon sa paggamit ng isang footage ng camera. Ngunit biglang si Talon ay naging isang halimaw bilang mga fangs at isang tampok na tulad ng werewolf. Inatake ni Talon ang mga kalalakihan sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanilang mga ulo sa mga dingding at sahig. Itinapon niya ang ilan ng mga sundalo sa gusali at ipinagpapatuloy ang kanyang pag-atake. Maraming mga lalaki ang dumating at pinaril si Talon bago siya tumalon mula sa ika-8 palapag ng gusali. Ang mga awtoridad ay nagpapaala sa mga tao na maging maingat sa Talon habang siya ay nakatakas muli. Ang awtoridad. Gavin, Eric at Catherine regroups habang iniisip nila ang isang bagong plano upang ihinto ang pagpatay ni Talon. Spree. Ang mga choppers ay lumilipad sa paligid ng bahay ng Talon kung saan inaasahan siya ng mga awtoridad. Maging. Ang ina ng Talon ay nakatakas mismo bago dumating ang mga awtoridad sa bahay. Dumating din sina Catherine, Eric at Gavin sa lugar upang ipaliwanag ang tungkol sa supernatural ni Talon. Mga kapangyarihan na nagmumula sa buwan. Ngunit hindi ito naintindihan ni Klaus, ngunit nagpapatuloy na kailangan nilang hanapin si Talon sa lalong madaling panahon. Binanggit ni Catherine ang tungkol sa kung paano mapayapa ang pamilyang Gwynok sa nakaraang 50 taon. Bago ang pagpasa ng ama ni Talon, ang insidente ay maaaring ang punto ng pag-trigger para kay Talon na maging halimaw na siya sa ngayon. Hindi binabalewala ni Klaus kung ano ang naririnig niya at lumabas si Catherine upang makakuha ng sariwang hangin. Napansin niya na mayroong isang bagay na gumagalaw sa pintuan ng farmhouse. Lumapit siya sa pintuan at pinasok ito upang siyasatin ang farmhouse. Bumulong siya at tinawag si Gwynok habang pinaghihinalaan niya na nagtatago siya doon. Ilang oras ngayon? Ngunit nakatagpo lamang siya ng isang hog doon, nakakaloko at gumagalaw sa paligid ng farmhouse. Eric at sinusuri ng pulisya ang lugar at tinawag siyang umalis sa lugar. Ngunit sa sandaling umalis sila, kinuha ni Talon ang isang sundalo at natupok ang mas mababang kalahati ng katawan nito at itinapon ito sa harap ni Catherine at ng mga sundalo. Tumalon si Talon sa bintana at sinira ito. Ang pulisya ay bumaril sa kanya, ngunit misses sa bawat oras. Siya ay lupain at tumalon. Tumakas siya muli at nagtago sa kakahuyan. Paalalahanan ni Klaus, sina Catherine, Eric at Gavin na maglagay ng mababa at maiwasan ang anumang posibleng pakikipag-ugnay sa Elishmiarawiversen Ayampan. Kinumpirma ni Gavin kina Eric at Catherine na dati siyang nahawahan ng Talonway pabalik. Sa istasyon ng pulisya habang naisip niya na siya ay scratch lamang, ngunit sa katotohanan, siya ay kinagat ng Talon sa oras na iyon. Binigyan ni Gavin si Catherine ng baril upang maprotektahan ang sarili kung sakaling siya ay tulad ng Talon at pinapatay ang lahat. Nilalayon niyang protektahan si Catherine sa anumang paraan na kinakailangan. Matapos rin ang bahay, ginagamit ng pulisya ang lahat ng kanilang mga kagamitan sa pagsisiyasat upang hanapin Talon at ang kanyang ina sa lugar. Ang mga chopper swoops at ilaw sa bawat lugar ng kagubatan. Ang mga sasakyan ay nag-rally sa lugar at pagtatangka upang mahanap ang Talon, habang ang mga puwersa ng pulisya sa tabi ni Klaus ay sumasabog. Ang kagubatan upang suriin ang bawat lugar na hindi makikita ng mga sasakyan. Ang pangkat ay natitisod sa isang yungib na posible para sa Talon na itago mula sa mga awtoridad. Isang sorpresa na pag-atake ng Talon ay pinipili ang mga tropa ng paisa-isa at bashing ang kanilang mga ulo sa mga dingding ng yungib.
Taos, puso na hiniling ni Catherine si Talon na huminto at makinig sa kanya, ngunit hindi makontrol ni Talon ang kanyang sarili. At nagpapatuloy sa pagpatay ng tao. Nagpasya si Klaus na mabaril siya at sinusunod ng kanyang mga tropa ang kanyang utos at pinaril siya hanggang sa siya. Huminto, pagpatay kay Talon sa loob ng iyong ib. Bumalik sa cabin ng Talon, sinisiyasat ni Gavin ang lugar at nadiskubre niya ang isang lihim na silid kasama. Mga upuan na may kadena at isang sinturon, ipinapalagay niya na ginamit ito bago upang mapanatili ang Talon. Mula sa pagiging isang hayop. Si Gavin ay umakyat sa itaas at napansin ng isang pulis ay may kanyang lig na slit at madugong, isang palakol. Hit sa kanyang tagiliran at ito ay si Geng. Gwyneth na sinusubukan na patayin ng lahat ngunit iniwasan ito ni Gavin at itinulak siya sa lihim na silid kung saan pinapatay niya ito matapos na matalo siya ng kanyang galit habang siya ay lumiliko. Sa isang halimaw din. Si Gavin ay lumalaki ng pagkabigo habang siya ay nagiging isang halimaw mismo. Nagmamadali siya sa banyo at kumuha ng isang labaha at ahit ang bawat buhok na nakikita niya dahil sa pagkabigo. Ang resulta nito, isang Gavin na napakadugwan at kalbo. Bumalik sa pagbawi ng Talon, nabuhay siya muli at sinaksak ang van upang makatakas. Sinusundan siya nina Eric at Catherine sa isang van habang sinusundan sila ni Klaus ng isang puthaw upang masakop. Higit pa mga lugar ng lupa at huwag hayaang makatakas muli si Talon. Ngunit ang Talon ay pumapasok sa kagubatan na gumagawa ng anumang mga sasakyan na walang silbi. Sina Eric at Catherine ay naglalakad sa isang pagtatangka upang makuha muli ang Talon. Si Talon ay nagbabantay kay Eric na hinuhubaran ng kanyang bibig habang humihingi siya ng awa. Binaril siya ni Catherine habang nakikita niya ang kanyang kaibigan na namamatay sa harap niya, ngunit habang tumatakbo siya. Ng mga bala, tumatakbo siya patungo sa kakahuyan upang itago mula sa kanya. Kinukuha siya ni Talon at huminto upang makita na siya ay si Catherine, isang taong nagtiwala sa kanya. Ngunit sa oras lamang, si Gavin na ngayon ay isang lobo na naisave sa kanya sa pamamagitan ng pagkahagis ng Talon sa isang puno. Sina Talon at Gavin ay nagkokonekta sa bawat isa sa isang madugong laban. Gavin at Talon, parehong nagtatapon ng mga suntok sa bawat isa. Pareho silang screeches sa bawat isa bilang kung nakikipag-usap sila, ngunit sa huli, nanalo si Gavin sa laban na pumati kay Talon sa pamamagitan ng pagsira. Ang leak niya. Matapos talunin si Talon, lumapit si Gavin kay Catherine at hiniling sa kanya na mabaril siya sa set, tumungo upang tapusin ang kanyang buhay. Pagaman hindi sinasadyang pinindot ni Klaus si Catherine. Nagagalit si Gavin at sa buong galit niya. Nagagawa niyang itapon ng isang sundalo sa puthaw upang mawala ito sa balanse at pagpatay kay Klaus. Habang nag-crash ito sa puthaw, sumabog ito sa sandaling maabot nito ang lupa na gumawa ng malaki. Orange Explosion Cloud. Nagtatapos ang pelikula sa isang serye ng mga video mula sa media na nagpapakita ng maraming mga biktima ng werewolf. Pag-attack sa buong Pransya. Naniniwala pa rin ang media na malaki pa rin si Talon at nagpapatuloy sa kanyang pagpatay ng tao. Sa pakikipanayam ni Gavin, napatunayan na pinatay ni Klaus ang ama ni Talon upang makuha ang lupain kung saan ang Gwynok. Pamilya ay nabubuhay. Habang si Gavin ay isang lobo pa rin at pinapanatili itong nakatago dahil hindi niya nais ang anumang kaakibat. Sa pagpatay ni Talon, ipinapahiwatig niya na ang Talon ay talagang isang modernong lobo na umaatake sa mahina.